始めましょう。 Nagsisimula ang kwento sa Dragon Bank, ito ay isang napakalaking korporasyon. Ang pagtatrabaho dito ay pangarap ng maraming tao, kasama na si Gako. Ngayon ang araw ng recruitment ng Dragon Bank, kaya hindi kayang palampasin ni Gako ang pagkakataong ito. Gayunpaman, ang proseso ng interview ay napakatindi, na may humigit kumulang 5,000 aplikante ngunit 80 kandidato lamang ang pipiliin. Mas mahirap pa ito dahil ang interview ay isinagawa mismo ng presidente, si Kokuryu. Di nagtagal, dumating na ang pagkakataon ni Gako, ngunit dahil sa labis na kaba, nagkamali siya at nawalan ng puntos sa simula pa lang. Ipinakilala ni Gako ang kanyang sarili bilang isang henyo sa computer na kayang mag-hack sa anumang sistema. Gayunpaman, hindi iyon sapat para mapahanga si Kokuryu, at bilang resulta ay hindi natanggap si Gako. Ang susunod na taong kinapanayam ay si Haro, isang lalaking may mahusay na pakikipag-usap na patuloy na nagpapatawa sa panel ng panayam. Gayunpaman, si Kokuryu lamang ang hindi natuwa. Sa katunayan, sa tingin niya ay masyadong madaldal si Haro at hindi angkop sa kumpanya, kaya tinanggihan din siya. Ngunit ito ang magiging desisyon na kanyang pagsisisihan kalaunan. Nang umalis si Gako at Haro sa kumpanya, hindi sinasadyang nagkita ang dalawa. Labis silang natuwa nang makita ang isa't isa, dahil matagal na silang magkaibigan. Lumalabas na dati silang magkaklase. Si Gako na likas na mahiyain, ay madalas na nabubuli. Isang araw, nakita ni Haro si Gako na ginugulo, kaya tumulong siya upang tulungan si Gako at pagkatapos ay binugbog ang grupo ng mga bully. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nang umalis ang isang truck sa malapit, nakuha na ng security camera si Haro na nakikipag-away. Kung may makakaalam, tiyak na dadalhin si Haro sa istasyon ng pulis. Nagpasalamat si Gako na iniligtas siya ni Haro, at sa kagustuhan nitong makaganti sa kanya, kinuha niya ang kanyang laptop at hinak ang security system, pagkatapos ay binura ang footage ni Haro na nakikipaglaban sa mga bully. Mula sa araw na iyon, naging matalik na magkaibigan ang dalawa, ngunit pagkatapos ng graduation, naghiwalay sila ng landas. Ngayon, nagkaroon sila ng pagkakataong magkita muli, ngunit pareho silang tinanggihan ng Dragon Bank. Dahil nakita ang talento ni Gako, nakaisip si Haro ng isang ideya. Magkasama silang magsisimula ng sarili nilang kumpanya, na agad na sumang-ayon si Gako sa plano. Bagamat wala pa silang konkretong ideya, pareho silang naniniwala na magtatagumpay sila. Kinabukasan, nagsimula na silang magtrabaho, bawat isa ay may $200 na kapital. Habang hindi pa rin sigurado si Gako kung paano gagamitin ang maliit na halaga ng pera, nakabili na si Haro ng bagong upuan, na nag-iwan kay Gako na nagtataka kung saan nakuha ni Haro ang pera para dito. Sumagot si Haro na ito ay ang kanilang pinagsamang $400, at itinuring niya itong isang kinakailangang pamumuhunan dahil ang isang computer engineer na tulad ni Gako ay kailangang magtrabaho ng komportable. Pagkatapos ay iminungkahi ni Haro na makalikom sila ng kapital at gamitin ang perang iyon para ilunsad ang kanilang pagsisimula ng negosyo. Lumapit sila sa maraming mamumuhunan, ngunit lahat sila ay tinanggihan, dahil walang sinuman ang handang mamuhunan sa dalawang individual na wala man lang malinaw na layunin, na siyang mag-deadlock sa kanilang mga plano sa pagsisimula. Sa puntong iyon, may naalala si Haro at mabilis na inakay si Gako na makilala ang taong iyon. Walang iba kundi si Kokuryu, na naglalaro ng bilyar noon. Minaliit sila ni Kokuryu dahil sa pangahas na lumapit sa kanya para sa pamumuhunan, ngunit ang husay ni Haro sa komunikasyon ay lubos na propesyonal. Nakipagnegosasyon siya kay Kokuryu at tiniyak dito na ang pamumuhunan dito ay tiyak na magiging kapakipakinabang, at sa tamang halaga ng pera, pararamihin nila ito ng husto. Nang marinig ito, bahagyang naging interesado si Kokuryu, ngunit gusto pa rin niyang may patunayan sila. Sa sandaling iyon, sinabi ni Haro na sa kanyang husay, tatakpan niya ang kanyang mga mata at ipapasok ang lahat ng bola sa isang tira lamang. Kung magtatagumpay siya, kailangan niyang mamuhunan dito. At kung mabigo siya, pareho silang aalis ni Gako at hindi na babalik. Sa puntong iyon, mayroon pa ring 5 bola na natitira sa mesa, at tila imposibleng maipasok ang mga ito sa isang tira lamang. Tinanggap ni Kokuryu ang hamon. Hinubad ni Haro ang kanyang kurbata at tinakpan ang kanyang mga mata, itinoon ang lahat ng kanyang atensyon sa cue ball na sa wakas ay tinanggap ang tira, isa-isang nahulog ang mga bola sa mga bulsa. Tanging ang 9 ball na lamang ang natitira sa mesa, ngunit ang cue ball ay unti-unting gumugulong patungo dito. Nang nagdikit ang 2 bola, tiyak na mahuhulog ang 9 ball, na nag-iwan sa lahat na mag-alala. Sa huli, nagawa ni Haro na ihulog ang lahat ng 5 bola. Si Kokuryu naman ang tutupad sa kanyang pangako. Inutusan niya ang kanyang nasasakupan na maglabas ng 100 milyong yen.
Nagmungkahi si Kokuryo ng isang kasunduan kung saan ang 100 milyong yen ay ipagpapalit sa 51% ng mga shares ng kumpanya. Dahil dito, agad na nagulat sina Gako at Haro, na katatapos lang magdiwang. Sa 51%, si Kokuryo ang magiging pinuno ng kumpanya, at sa 49% na lamang ay magiging mga alipin niya silang dalawa. Hindi ito katanggap-tanggap, kaya agad na tumayo ang dalawa at umalis. Bagamat nabigo silang makuha ang puhunan, masaya pa rin sila at nagpasyang uminom ng magkasama. Sa hindi inaasahan, may narinig silang impormasyon na ang Dragon Bank ay malapit ng magdaos ng isang kompetisyon tungkol sa seguridad. Ayon kay Gako, ang kompetisyon na ito ay magtitipon ng maraming sikat na hacker mula sa buong mundo, at ang pagkapanalo ng unang pwesto ay makakaakit ng atensyon ng maraming malalaking kumpanya. Kinilala ito bilang isang magandang pagkakataon, hinikayat ni Haro si Gako na lumahok. Tiwala si Haro na sa kakayahan ni Gako, mananalo siya, na magbubukas ng isang malaking pagkakataon para sa kanila na simulan ang kanilang negosyo. Gayunpaman, nagatubili si Gako dahil alam niyang kulang pa ang kanyang mga kakayahan. Hindi na hinintay ang tugon ni Gako, ipinasok na siya ni Haro sa kompetisyon. Di nagtagal pagkatapos magsimula ang mga kwalipikasyon, habang mag-isang lumalaban si Gako, ang iba pang mga koponan ay may napakalaking bilang ng mga miyembro. Kailangan niyang malampasan ang 1,000 mga kalahok upang makapasok sa top 12 at makaabante sa finals. Simple lang ang mga patakaran ng kompetisyon. May mga tanong na sasagutin ang lahat. Ang mga magbibigay ng tamang sagot ay makakakuha ng puntos, na sa mas mahirap na mga tanong ay makakakuha ng mas mataas na puntos. Ang 12 koponan na may pinakamaraming puntos ang makakarating sa finals. Noong una, maayos ang performance ni Gako, sinasagot ng tama ang mga tanong at patuloy na umaakyat sa ranggo. Gayunpaman, malayo pa rin siya sa mga nangungunang pwesto, at sa ganitong bilis, natatakot siyang matanggal. Sakto namang bumalik si Haro pagkatapos lumabas at ginulat si Gako nang magdala siya ng 100 amateur hacker na naroon para tumulong sa pagsagot sa mga tanong sa kompetisyon. Labis itong ikinatuwa ni Gako, at mabilis siyang nakabalik sa kompetisyon. Dahil sa tulong ng mga amateur hacker, nagsimulang tumaas ng husto ang ranggo ni Gako. Di nagtagal, umakyat siya sa ika-35 na pwesto, ngunit hindi pa rin ito sapat para makakuha ng pwesto sa finals. Naubusan na ng oras, at walang ibang nagawa si Gako kundi sumugal sa pamamagitan ng pagpili ng pinakamahirap na tanong. Kung magtatagumpay siya, makakapasok sila sa top 12. Labis ang tensyon sa kapaligiran, at hindi man lang naglakas loob si Haro na manood. Kinailangan pang umakyat ni Haro sa rooftop para hintayin ang resulta, hindi nagtagal ay umakyat din si Gako. Gaya ng inaasahan, matagumpay niyang naipasa ang qualifying round, na labis na ikinatuwa nilang dalawa. Gayunpaman, hindi pa tapos ang kompetisyon. Ginanap ang final round sa loob mismo ng Dragon Bank, na pinagsama-sama ang 12 pinakamahuhusay na hacker team sa mundo. Kabilang sa mga ito ay ang team ng Dragon Bank, na siyang nangungunang contender para sa championship. Samantala, ang koponan ni Haro ay binubuo lamang ng isang miyembro, si Gako, at sa sandaling iyon, kahit si Haro ay wala. Pagkatapos ay inanunsyo ng mga tagapag-ayos ang mga patakaran sa huling round. Ang bawat koponan ay bibigyan ng isang kota na nagkakahalaga ng 10,000 puntos, at ang kanilang gawain ay ang pag-atake sa mga kalaban na kota. Sa pagtatapos ng kompetisyon, ang koponan na may pinakamaraming puntos ang mananalo. Lumitaw si Kokuryo ilang sandali pagkatapos at opisyal na idineklara ang pagbubukas ng kompetisyon. Ngunit nakakagulat na dumating si Haro, nakadamit bilang isang pantas na may hawak na magic feather duster, na nag-iwan sa lahat na nalilito kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Lumapit si Haro kay Gako, pagkatapos ay sinabihan siyang i-access ang network, 1 minuto pagkatapos magsimula ang kompetisyon. Pagkatapos nun ay dumiretso siya sa entablado at nagsimulang magsagawa ng mga kakaibang orasyon ng paunti-unti, ngunit sa isang himala ay nasa ilalim ng spell ni Haro. Wala sa ibang mga koponan ang makaka-access sa network, na nag-iiwan sa kanila na lubos na nalilito. Ayon sa mga tagubilin ni Haro, naghintay si Gako hanggang matapos ang unang minuto para kumonekta sa Wi-Fi. At totoo nga na siya lang ang nakaka-access sa internet. Pagkatapos ay sinimulan niyang salakayin ang mga kuta ng ibang mga manlalaro. Sa puntong ito, napagtanto ng isang lalaki sa mga manonood na may binabalak si Haro. Ang feather duster ni Haro ay gawa sa tinfoil, kaya sa pamamagitan ng pagwagayway nito pabalik-balik ay mahaharang niya ang mga signal. Ang dahilan kung bakit tanging si Gako lamang ang nakakakonekta ay dahil nag-set up si Haro ng isang hiwalay na Wi-Fi router na nakatago sa likod ng isang bouquet ng mga bulaklak upang maiwasan ang pagtuklas.
Sinadya ni Haro na i-configure ang Wi-Fi na ito upang mag-activate 1 minuto pagkatapos magsimula ang kompetisyon, na pumihil sa ibang mga koponan na ma-access ang network. Bago pa sila makakonekta, nanguna na si Gako. Gayunpaman, dahil mag-isa lang si Gako sa trabaho, mabilis siyang nawalan ng gana. Pagkatapos, mabilis na bumaba ang kanyang ranggo, kaya't napunta siya sa pinakamababang bahagi ng leaderboard. Labis nitong pinahina ang moral ni Gako at tila walang pagkakataon ang kanilang koponan na manalo. Ngunit may ibang plano si Haro. Habang papalapit ang oras, sinabihan ni Haro si Gako na kumonekta sa Wi-Fi ng organizer. Pagkatapos nito, pinalitan ni Haro ang password sa kanyang Wi-Fi, dahilan para mawala ng koneksyon ang lahat ng iba pang mga koponan. Sinamantala ang sitwasyon, naglunsad si Gako ng patuloy na pag-atake at tumaas ng husto ang iskor ng kanilang koponan. Sa puntong ito, wala nang sapat na oras ang iba pang mga koponan para makipag-ugnayan muli. At bilang resulta, nanalo ang koponan ni Gako at Haro sa isang kamangha-manghang paraan. Lubos na humanga si Kokuryu, hindi dahil sa kanilang mga kasanayan, kundi dahil napakatalino ng dalawa. Ngayon lang niya napagtanto na pinabayaan niya ang dalawang mahuhusay na individual. Kaya nagpadala siya sa kanila ng isa pang alok, 200 milyong yen para sa 51%. Gayunpaman, hindi pa rin ito pinansin ni Haro. Dahil sa kanilang talino, nilapitan sila ng lalaking kabilang sa mga manonood. Siya ay si Kid Oin, na nagmamay-ari ng isang multinational na kumpanya, at inalok niya sila ng 30 milyong yen para sa 15% ng kanilang shares. Ito ang kasunduang pinakakaaya-aya kay Haro, dahil makukuha nila ang pera nang hindi nawawalan ng kontrol sa kumpanya. Ngunit may isang kondisyon si Kid Oin. Sa loob ng isang buwan, kailangan nilang kumita ng 3 milyong won, o babawiin niya ang kanyang puhunan. Ngunit tila hindi nag-alala si Haro. Nang makuha nila ang pera, agad na nag-selfie si Haro. Dahil may plano na silang dalawa, magsisimula sila ng isang online na negosyo, at ang pagpapakita ng pera ay isang paraan upang makaakit ng mga customer. Gayunpaman, nang tanungin ni Gako kung ano ang kanilang ibebenta, hindi pa alam ni Haro. Ngunit may sarili siyang pamamaraan. Dinala ni Haro si Gako para mag-recruit ng mga tauhan, at ang mga aplikante ang sasagot sa mga tanong ni Gako. Ngunit hindi naging madali ang proseso ng recruitment, dahil walang nakatugon sa pamantayang itinakda nila. Nang dumating si Takahashi ay saka lamang nasagot ng maayos ang lahat ng tanong, at higit sa lahat, naaayon sa inaasahan ng koponan ni Haro. Kaya nagpasya silang kunin siya ng direkta para sa posisyon ng direktor. Sa unang araw niya, nagulat si Takahashi nang malaman na ang kanilang opisina ay bahay ni Gako. Gayunpaman, hindi siya nagreklamo, sa halip ay determinado siyang tulungan sina Haro at Gako na palagwin ang kumpanya. Sa puntong iyon, sinabi sa kanya ni Gako ang tungkol sa kondisyon ng mamumuhunan, na kailangan nilang kumita ng 3 milyong yen sa loob ng isang buwan, at tinanong kung mayroon siyang mga ideya kung paano iyon makakamit. Pagkatapos ay nakaisip si Takahashi ng isang ideya. Gagawa sila ng isang AI machine na dalubhasa sa pagmumungkahi ng mga regalo sa kaarawan para sa mga customer. Hanggat nag-o-order ang mga customer, sa kanila ibebenta ang item na iyon. Isa itong tunay na matalinong ideya, kaya agad na nagtulungan ang tatlo. Sina Haro at Takahashi ay lalabas upang maghanap at makipagtulungan sa mga tindahan ng souvenir, habang si Gako ay mananatili sa bahay upang mag-program at lumikha ng isang AI machine upang tumulong sa mga customer. Pagkatapos ng 3 araw ng walang kapagurang pagtatrabaho, sa wakas ay natapos ito ni Gako. Gayunpaman, nang suriin ito ni Haro, hindi ito lubos na tumutugma sa orihinal na imahinasyon. Ang nilikha ni Gako ay isang pegura ng kuneho upang palitan ang isang anyo ng tao. Ngunit sa oras na iyon ay wala silang oras para gumawa ng mga pagbabago, kaya wala silang ibang pagpipilian kundi hayaan si Takahashi na humawak sa mga konsultasyon sa customer, at ang robotic na kuneho ay inuulit ang eksaktong ginawa niya. Pinangalanan nila itong Rinrin. Ito ang unang pagkakataon na magsasalita si Takahashi sa harap ng kamera, kaya medyo kinabahan siya. Ngunit nakakagulat na ang kakatwang ito ay nakakuha ng atensyon ng social media. Napakabilis na sumikat ang robotic na kuneho at nakakuha ng maraming atensyon. Nagsimulang magmensahe ang mga customer sa lahat ng oras, kaya kinailangan ni Takahashi na magbigay ng mga konsultasyon kahit saan, kahit na nasa kalye o sa parke. Sa pagtatapos ng unang linggo ng negosyo, lahat ay sabik na naghihintay sa mga resulta ng kita. Ngunit nang malaman nila iyon, lahat sila ay nadismaya dahil 49,000 yen lang ang kinita nila sa buong linggo. Sa ganitong bilis, hindi sila kikita ng 3 milyong yen sa tamang oras. Gayunpaman, nanatili silang tatlo sa katinoan, nagtulungan sila upang makahanap ng solusyon. Sa puntong ito,
Naniniwala si Haro na ang kanilang mababang benta ay dahil sa kakulangan ng isang partikular na produkto, kaya nagpasya silang mag-focus sa pagbebenta ng mga sikat na produkto. Batay sa kanyang karanasan sa pagtatrabaho sa isang flower shop, alam ni Takahashi na madalas na nag-aalangan ang mga lalaki na bumili ng mga bulaklak para sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya naman, kung mag-aalok sila ng mga serbisyo sa konsultasyon at paghahatid ng mga bulaklak, posibleng magtagumpay sila. Dahil wala ng ibang pagpipilian, nagpasya silang subukan ito. Bilang isang babaeng lubos na nakakaintindi sa sikolohiya ng mga customer, si Takahashi ay nagbigay ng masigasig na konsultasyon. Sa una, nakatanggap sila ng order mula sa isang lalaking gustong magpadala ng mga bulaklak sa kanyang idolo. Ang bouquet ay tinanggap ng husto kaya't kumuha ng litrato ang idolo at ipinost ito online upang ipahayag ang kanyang pasasalamat, na nagtulak sa maraming tao na magtanong kung saan niya binili ang mga magagandang bulaklak na ito. Nang malaman nila ang address ng tindahan, maraming customer ang dumagsa sa online flower store ni Haro. Natulala si Gako sa dami ng mga order, at ang negosyo ay talagang nagsimulang umunlad. Nang matapos ang unang buwan ng mga benta, silang tatlo ay sabik na naghintay sa mga resulta ng kita. Sa pagkakataong ito, nagtagumpay sila na may kabuuang benta na lumampas sa 3 milyong yen. Nagdulot ito ng labis na kagalakan at kaligayahan sa kanilang tatlo. Nang matanggap nila ang mga resulta, labis din na nasiyahan si Kid Oin, at binigyan niya sila ng gantimpala at direkta silang ipinakilala sa kanyang superior. Interesado si Yo na pumirma ng kontrata sa kumpanya ni Haro, ngunit mayroon siyang hamon para sa kanila. Sa loob ng sumunod na buwan, kinakailangan nilang makamit ang benta na 20 milyong yen. Dahil dito, lahat silang tatlo ay labis na nababalisa, ngunit masayang tinanggap ni Haro ang hamon, at nagpasalamat pa kay Yo sa pagbibigay sa kanila ng pagkakataong ito. Gayunpaman, nang sila ay bumalik, ipinahayag ng dalawa pa ang kanilang mga pagtutol. Ikinatwiran ni Takahashi na ang pagkamit ng ganoong layunin ay hindi makatotohanan, itinuro na ang sarili niyang tindahan ay inaabot ng isang buong taon para kumita ng 20 milyong yen, at ang pagbebenta ng ganoong kalaki sa isang buwan ay tila imposible. Upang maabot ang target na ito, kakailanganin nilang magbenta ng hindi bababa sa 60 bouquet sa isang araw. Ngunit may sarili ring plano si Haro. Siya at si Gako ay mag-a-apply ng trabaho sa isang bar kung saan madalas nagtitipon ang mga kabataan para makihalubilo. Balak nilang maghain ng mga inumin at pagkatapos ay i-promote ang kanilang flower shop sa mga kliyente. Gayunpaman, walang naging madali. Sa kanyang unang araw sa trabaho, binuhusan ng tubig ang ulo ni Gako ng mga customer, at binugbog pa siya ng ilang mayayamang binata. Mabuti na lang at sa sandaling iyon, lumitaw si Haro. Madali niyang naitaboy ang mga tulisan, at matagumpay na nailigtas si Gako. Mula noon, naging maayos ang kanilang trabaho sa paghahain ng mga inumin, at ang kanilang pag-aanunsyo para sa flower shop ay naging matagumpay din, na humantong sa mabilis na pagtaas ng mga pagbili ng mga customer. Natagpuan ni Takahashi ang kanyang sarili na abala sa pagpapayo sa mga kliyente kaya halos wala siyang oras para magpahinga. Ngunit tila malayo pa rin na maabot ang target na 20 milyong yen, na nag-iwan sa grupo na medyo may stress. Gayunpaman, hindi sila sumuko at patuloy na pinagbuti ang kalidad ng mga bouquet. Maingat na dinisenyo ni Gako ang mga ayos sa computer upang maging tunay na perpekto ang mga ito, umaasang makaakit ng mas maraming customer. Dahil dito, patuloy na napupuno ng mga bulaklak ang bar, at si Takahashi ay nalulula sa mga order. Palaging dumadagsa ang mga order, na nangangailangan ng pagproseso. Lumipas ang isang buwan, at oras na para suriin nila ang kanilang mga benta. Nang makita ni Gako na lumampas na sila sa 20 milyong yen, napaiyak siya. Hindi makapaniwala na nakamit nila ang milestone na ito. Sabay-sabay silang nagdiwang, at pagkatapos ay pumunta upang ipaalam sa boss ni Kid Oin. Tuwang-tuwa si Yo na makita ang kanilang mga resulta at humanga sa kanilang determinasyon, kaya pumayag siyang pumirma sa kontrata. Opisyal na itinatag ang kumpanya ni Haro at Gako, na pinangalan ng Trillion Game, na may paunang pondo ng puhunan na mahigit 100 milyong yen mula kay Mrs. Yo. Gayunpaman, bago pa man sila lubos na makapagdiwang, nagkaroon ng problema. Inilunsad ng Dragon Bank ang isang AI machine na opisyal na nagdeklara ng digmaan sa kanilang kumpanya, na may balak na gamitin ang reputasyon at kayamanan nito upang durugan sila. Ikinagulat ito ni Haro, dahil hindi niya inakala na magiging ganito mandaya si Kokuryo. Ngunit hindi ito sapat upang talunin ang determinasyon ni Haro, kaya gumawa siya ng plano upang malampasan ang Dragon Bank. Nakipag-usap si Haro kina Gako at Takahashi, at sinabing oras na para pumasok ang Trillion Game sa susunod na yugto nito, iyon ay isang mapagpasyang hakbang para sa tagumpay ng kanilang kumpanya. Mula ngayon, hindi na sila magbebenta ng mga bulaklak. Sa halip,
Maglulunsad sila ng isang live game show, kung saan maaaring manalo ng mga premyo ang mga kalahok. Sa madaling salita, nilalayo ni Haro na gawing isang gaming company ang Trillion Game. Upang makamit ito, kailangan nila ng mas maraming tauhan. Iminungkahi ni Haro na kunin nila ang 100 milyong yen at bumili ng isang kumpanya ng paglalaro, pagkatapos ay paunlarin ito ayon sa kanilang pananaw. Kaagad pagkatapos, sinimulan ni Haro at Gako ang negosasyon para sa pagbili ng isang kumpanya. Ngunit hindi ito kasing simple ng pagbili lamang, humarap sila sa maraming pagtanggi mula sa iba't ibang kumpanya. Gayunpaman, hindi sumuko ang dalawa at patuloy na walang sawang nakipagnegosasyon sa malalaki at maliliit na kumpanya, hanggang sa makahanap sila ng isang koponan na dalubhasa sa pagprograma ng mga laro para sa mga pangunahing kumpanya. Ang pangkat na ito ay kasalukuyang nahaharap sa mga kahirapan at nanganganib na mabuwag. Nakita ni Haro ang potensyal sa kanila at nangakong mamumuhunan ng pera. Hiniling niya sa kanila na magtuon sa paglikha ng isang dekalidad na laro na kayang makipagkompetensya sa mga pinakasikat na titulo sa merkado. Sa ilalim ng mapanghikayat na mga salita ni Haro, nagsimulang mag-alinlangan ang pangkat, at kalaunan ay pumayag silang sumali sa grupo ni Haro. Di nagtagal, inilipat nila ang kanilang opisina sa isang lugar kung saan nakipagpalitan si Haro ng pera para rentahan. Nang makita ang maluwang na opisina, lahat ay napasigaw kung gaano ito kaganda, at maging si Gako ay hindi makapaniwala na siya ang magiging may-ari ng lugar na ito. Sa puntong ito, nagsimula silang mag-usap at nagpasyang lumikha ng isang bagong genre ng laro na tinatawag na Survival Island. Hindi nagtagal at nag-organisa ang kanilang kumpanya ng isang launch event para sa kanilang laro, na nakaakit ng maraming manunood. Sa hindi inaasahan, ginulat ni Haro ang lahat hindi lamang sa pagpapakilala ng debut game ng kumpanya, kundi pati na rin sa pag-anunsyo ng isang napakasikat na karakter, si Hori. Siya ay isang mahusay na game producer na gustong-gusto ng bawat kumpanya. Sa kanyang talumpati, ipinahayag ni Hori na makikipagtulungan na siya ngayon sa Trillion Game Company. Nag-iwan ito ng pagkamangha at pagtataka sa lahat kung paano nakumbinsi ni Haro si Hori. Gayunpaman, ang hindi alam ng lahat ay isa lamang impersonator na kinuha ni Haro si Hori. Isa lamang siyang ordinaryong tao na nagpapanggap bilang kilalang producer. Matagumpay na nalinlang ng tusong panlilinlang na ito ang lahat, at bilang resulta, matagumpay na nakalikom ng 2 bilyong yen na pamumuhunan ang Trillion Game Company. Ang survival game ay panimulang plano lamang ni Haro. Sinadya niyang mag-anunsyo ng pagbuo ng isang bagong laro upang makalikom ng pondo, habang ang kanyang tunay na ambisyon ay bumuo ng isang imperyo ng media na kayang takpan ang Dragon Bank. Nang matuklasan ang katotohanan, nagulat si Gako. Hindi niya inaasahan na ang kanyang kaibigan ay may ganito kalaking ambisyon. Di nagtagal, nilapitan ni Haro si Kedoin, iminungkahi na magtulungan sila upang mangibabaw sa industriya ng libangan sa Japan. Gayunpaman, hindi nagpakita ng interes si Kedoin sa kasunduang ito, kaya't naiwan si Haro na umalis ng malungkot. Kinabukasan, nagmamadaling pumunta si Takahashi sa kumpanya, at agad na hinatak si Gako sa tabi para makipag-usap. Natuklasan niya na ang 2 bilyong yen na puhunan nila ay tuluyang binawi, at pinaghihinalaan niya na si Haro ang nasa likod nito. Kaya naman, iginiit niyang harapin ito. Ngunit pinigilan siya ni Gako at inamin na siya ang may pananagutan sa sitwasyon. Napagtanto niyang nagsisinungaling si Haro, ngunit wala siyang lakas ng loob na makialam, na humantong sa kaguluhang ito. Ngunit determinado si Gako na ipagpatuloy ang plano, na bumuo ng isang laro na kayang umabot sa pandaigdigang madla, kahit wala si Haro. Bumalik siya at isiniwalat ang lahat sa koponan, na nag-iwan sa lahat ng labis na pagkadismaya dahil sa matagal na pagkalinlang. Gayunpaman, pinasalamatan pa rin ng mga miyembro ng blonde-haired si Gako sa paglabas ng katotohanan. Gusto niyang buuin ang Trillion Game upang maging aktwal na umunlad kasama ang lahat dito. Ang kanyang katapatan ay nagpaantig sa lahat, at sumang-ayon silang tulungan siyang maisakatuparan ang pangarap na iyon. Samantala, muling nilapitan ni Haro si Kedoin. Ngunit sa pagkakataong ito, bilang karagdagan sa 2 bilyong yen, nagdala siya ng isang sorpresa. Ebidensya ng isang kaso ng pagpatay kung saan sinaksak ni Kedoin ang isang tao at pagkatapos ay tumakas. Ang sikretong ito ay nakatago hanggang ngayon, ngunit kahit papaano ay nagawa itong ibunyag ni Haro. Pinagbantaan niya si Kedoin, iginiit na makipagtulungan siya o ibubunyag niya ang insidente. Dahil dito, walang ibang nagawa si Kedoin kundi makipagtulungan kay Haro. Sa kabilang banda, direktang nahak ni Gako ang game development system ng Dragon Bank, hindi para magnakaw ng mga ideya, kundi para tulungan silang i-upgrade at ayusin ang sistema para maiwasan ang iba na makapasok dito. Kinabukasan, nagulat si Kokuryu nang matuklasan niya ito. Bagamat walang ideya ang kumpanya kung sino ang nasa likod nito, agad niyang pinaghinalaan si Gako.
Hindi niya alam kung bakit niya ginawa ang ganoong bagay, na nagtulak sa kanya na tawagan siya ng direkta. Hiniling niya na makipag-date sa kanya, na labis na ikinagulat ni Gako. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Gayunpaman, naglakas loob siyang pumunta sa lugar ng pagkikita. Hindi niya inaasahang lilitaw si Kokuryo. Isa itong amusement park, at ito ang unang pagkakataon na naranasan ni Kokuryo ang ganitong saya, at hindi nila namalayan ang oras ng paglalaro, mula umaga hanggang gabi. Habang magkasamang nakasakay sa Ferris wheel, sa wakas ay nabanggit ni Kokuryo ang usapan. Tinanong niya kung siya ba ang nakalusot sa sistema ng kumpanya, na ikinagulat ni Gako at nag-iwan sa kanya na hindi sigurado kung paano sasagutin. Bagamat sa oras na ito, alam na ni Kokuryo ang sagot. Lumapit siya sa kanya at tinanong kung gusto nitong magtrabaho sa Dragon Bank, na pangarap niya noon. Gayunpaman, tinanggihan ni Gako ang alok, at bilang pasasalamat, ibinigay ni Kokuryo sa kanya ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga game developer ng kumpanya nito, na labis na ikinatuwa ni Gako, dahil maaari na niyang imbitahan ang mga developer na magtrabaho para sa kanya. Kinabukasan, nakipagnegosasyon sina Gako at Takahashi sa kanya. Hindi inaasahan, humingi ang game developer ng napakataas na sweldo, na umaabot sa 180 milyong yen bawat taon, na hindi kayang magbayad ng kumpanya ni Gako. Dahil dito, tila imposibleng makuha ang developer. Ngunit sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Haro at tinulungan si Gako na makipagnegosasyon sa kabilang partido, at matagumpay na napirmahan ang kontrata sa game developer. Pagkatapos, ang dalawang magkaibigan ay nag-usap, humingi ng paumanhin si Haro sa kapabayaan sa kumpanya sa panahong ito at sinabing ngayon ay magsasama-sama silang magtatayo muli. Patuloy na pamumunuan ni Gako ang kumpanya sa direksyon ng pagbuo ng laro, habang si Haro ang hahawak sa promosyon ng media ng kumpanya. Tinitiyak na lubos na magagamit ng AI ang mga kalakasan nito. Gayunpaman, nang magtanong si Gako tungkol sa nawawalang 2 bilyong yen, patuloy na iniiwasan ni Haro ang tanong. Ang totoo ay ginamit ni Haro ang pera upang bumili ng isa pang kumpanya ng media upang ma-motivate ang larong ilulunsad ng Gako. Kinabukasan, dumating ang game developer sa kanilang opisina. Mabilis na inilahad ni Keizo ang kanyang mga ideya at nagsimulang makipagtulungan sa isang kasamahan na may blonding buhok. Masigla ang kapaligiran sa trabaho, at kahit na lahat ay nagtatrabaho hanggang gabi, walang nagreklamo. Dahil alam nila na hanggat nagsisikap sila ng may sigasig, tiyak na susunod ang tagumpay. Gayunpaman, ang chairman ng Dragon Bank na ama rin ni Kokuryo, ay lumabas na isang napakatusong tao. Inilabas niya ang kanyang pinakabagong laro, gamit ang kanyang napakalaking impluwensya sa media, upang tuluyang takpan ang produkto ng grupo ni Haro. Bukod dito, nakipagkita na siya kay Keizo noon, at pinagbantaan siya na kung magpapatuloy siya sa pagtatrabaho para sa kumpanya ng Trillion Games, tuturuan niya ito ng leksyon. Dahil sa mga bantang ito, hiniling ni Keizo na bawiin ang kanyang kontrata sa grupo ni Haro at bumalik upang lumahok sa kaganapan ng paglulunsad ng laro ng Dragon Bank. Nang makita ito, hinabol siya ni Haro at Gako, at hinimok si Keizo na magpatuloy sa pakikipagtulungan sa kanila, upang lumikha ng isang laro na tunay na makakaantig sa puso ng mga tao. Inalok pa nila siya ng 3% ng kita kung magtatagumpay sila. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Keizo at tumalikod upang maglakad palayo. Samantala, ang Dragon Chairman ay nagbibigay ng isang presentasyon upang ilunsad ang bagong laro. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang taong lumikha ng laro na nagdulot ng kuryosidad sa mga manunood, dahan-dahan na umakyat si Keizo sa entablado. Nagpasalamat siya sa Dragon Chairman sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong tumayo roon. Sa sandaling iyon, nakita ni Keizo sina Haro at Gako na nakatayo sa ibaba, at ang mga salita ng panghihikayat mula sa kanilang dalawa ay biglang sumagi sa kanyang isipan, dahilan para mag-atubili siya. Kaya, sa mapagpasyang sandali, binago ni Keizo ang kanyang desisyon. Nagbitiw siya ng diretso sa entablado ng Dragon Bank at inanunsyo na sasali siya sa kumpanya ng Trillion Games. Ito ay nagpasaya ng labis kina Haro at Gako, na nanunood mula sa ibaba, at ang lahat ng iba pa sa kumpanya ay labis na naantig nang marinig nila ang balita. Samantala, ang Dragon Chairman ay labis na nagalit kaya namula ang kanyang mukha at tahimik na umalis. Ito ay isa lamang maliit na tagumpay para sa grupo ni Haro, ngunit di nagtagal ay matagumpay na nakuha ni Kid Oin at Haro ang isang napakalaking kumpanya ng media, na may impluwensya na maaaring makipagkompetensya sa Dragon Bank. Sa puntong ito, ang Trillion Games ay mayroon ng lahat ng kinakailangang salik upang umunlad, at ang kanilang misyon ngayon ay magtulungan upang makamit ang tagumpay. Hindi nagtagal pagkatapos itong ilabas, ang kanilang laro ay naging lubhang popular, at nakikita pa ang mga taong naglalaro nito kahit saan sa mga lansangan. Masasabing ang kanilang laro ay kapantay ng Pokemon noong 2016.
Pagkatapos lamang ng isang linggo, mayroong 700,000 na download, at ito ang sandali kung kailan sila nagsimulang kumita ng pera. Ginawa nila ito sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga promosyon kapag nagdeposito ang mga manlalaro ng pera sa laro, at ang bawat spin ay magbibigay ng karagdagang spin. Mas maraming perang idineposito ng mga manlalaro, mas malaki ang kanilang matatanggap na promosyon. Ang estratehiyang ito ay perpektong nakatarget sa sikolohiya ng mga manlalaro, na ginagawa silang patuloy na magdeposito para dito, at bilang resulta, ang kumpanya ay bubuo ng malaking kita. Di nagtagal, naabot ng Trillion Games ang tuktok ng mga chart ng download. Nalampasan nito ang laro ng Dragon Bank at nakamit ang record na kita na 5 bilyong yen. Labis na ikinatuwa ng lahat ito, dahil bawat isa sa kanila ay naging milyonaryo na. Samantala, galit na galit ang Dragon Chairman, ngunit ito pa lamang ang simula ng kanyang pagbagsak. Dahil mas matapang ang estratehiya ni Haro, nagpasya siyang ipuhunan ang lahat ng kanilang kita sa paglulunsad ng isang channel sa TV na tinatawag na Trillion TV, na magsasama ng lahat ng uri ng libangan, mga palabas sa pagluluto, at mga palabas sa laro. Ito ay isang makabagong hakbang na hindi pa nagagawa ng anumang pribadong kumpanya, kahit ang Dragon Bank, dahil kung napakaraming manunood ang manood, magka-crash ang kanilang mga server. Ngunit inaasahan na ito ni Gako at nagtrabaho ng buong gabi ng walang pahinga, upang ilipat ang lahat ng data ng server sa cloud system. Tiniyak nito na hindi mau-overload ang system, at magdudulot ng mga pagkaantala. Agad na gumanti ang Dragon Bank sa pamamagitan ng pagpirma ng isang kasunduan sa isang dayuhang kumpanya, determinado siyang durugan ang Trillion Group ni Haro. Napakahirap baguhin ang sitwasyon, ngunit para kay Haro, walang imposible. Para makalikha ng isang dekalidad na programa na makakaakit ng mga manunood, kinailangan nila ng isang nangungunang news anchor, at sa Japan, walang makakalampas sa kahusayan ni Nagase. Kaya sina Haro at Gako ang personal na naghanap sa kanya. Bagamat may mataas na kasanayan, si Nagase ay kasalukuyang nagtatrabaho sa isang maliit na istasyon ng pagsasahimpapawid. Ang dahilan nito ay ilang taon na ang nakalilipas, noong nagtatrabaho pa siya sa National Television Station, sa isang insidente, sadyang nag-broadcast ang istasyon ng maling impormasyon para lamang mapasaya ang mga sponsor nito. Ngunit si Nagase na isang matapat na tao, ay hindi nakatiis sa ganitong panlilinlang, kaya't umalis sa kanyang trabaho. Dahil dito, inanyayahan siya ni Haro na sumali sa grupo ng Trillion. Nangako si Haro na hindi nila kailanman babaluktutin ang katotohanan, at muli nilang ibabalik ang kanyang pangalan sa tuktok. Kaya pumayag si Nagase at tinanggap ang alok na sumali sa Trillion TV, ngayon ay maaari na nilang simulan ang paggawa ng kanilang mga programa. Napakabilis na ipinalabas ang unang episode, at ito ay isang napakalaking tagumpay, na nakatanggap ng maraming papuri mula sa mga manunood sa social media. Ito ay isang malaking tagumpay para sa kanila, na nagpasaya sa lahat, at ang mga benta ay mabilis ding tumaas. Sa maikling panahon, nakalikha ang kumpanya ng 250 milyong yen. Gayunpaman, hindi ito basta-basta babaliwalain ng Dragon Bank. Mabilis silang gumanti sa pamamagitan ng pag-anunsyo ng pakikipagsosyo sa mga pangunahing tagagawa ng telebisyon. Ang kanilang channel ay ilalagay bilang isang buton na direktang nasa remote control. Palalawakin nito ang abot ng kanilang channel sa buong mundo. Ang kanilang layunin ay maging nangungunang online channel sa Japan sa loob ng susunod na 3 taon. Hindi lang iyon, personal na nagpadala si Kokuryo ng direktang hamon sa Trillion TV. Natigilan ang lahat at inaasahan ang isang matinding labanan. Sa sandaling ito, nangingibabaw ang balita tungkol sa dalawang kumpanya sa mga headline ng lahat ng pahayagan. Kaya kinailangan agad ng Trillion TV na mag-isip ng isang estratehiya upang tumugon. Sa sandaling ito, nakaisip si Haro ng isang ideya. Kung pipiliin ng Dragon Bank na makipagsosyo sa mga tagagawa ng telebisyon, lalapit sila sa pinakasikat na publisher ng manga sa Japan. Pagkatapos ay hahanap sila ng isang eksklusibong kasunduan upang i-broadcast ang kanilang pinakasikat na serye. Kung magtatagumpay, siguradong mananalo sila ng malaki. Gayunpaman, nang dumating silang 3 sa punong tanggapan ng kumpanya ng anime, natuklasan nila na naroon na si Kokuryo. Naunahan niya sila at pinirmahan na niya ang kontrata sa unang hakbang, nangangahulugan ito na matatalo ang Trillion TV sa laban na ito. Na-corner si Haro at wala nang ibang nagawa kundi hanapin si Kokuryo, at saka magmakaawa rito na isuko ang kontrata ng kumpanya ng anime. Sa hindi inaasahan, pumayag si Kokuryo, ngunit sa isang kondisyon. Sina Haro at Gako ay kailangang maging alipin niya, at gagawin ang anumang iuutos niya habang buhay. Natural lamang na hindi matatanggap ni Haro ang mga ganoong kondisyon, at ang negosasyon ay natapos sa isang ganap na pagkabigo.
Bukod pa riyan, nilapitan ng presidente ng Dragon Bank si Kedoin at inalok ng isang pakikipagsosyo. Kung papayag si Kedoin sa kontrata sa advertising ng Dragon Bank, bibigyan siya ng mga shares sa bangko. Nangangahulugan ito na kailangang wakasan ni Kedoin ang kanyang pakikipagtulungan sa kumpanya ni Haro. Dahil dito, napaisip ng malalim si Kedoin tungkol sa kanyang desisyon. Bumalik siya at kinausap si Haro tungkol sa alok, ngunit sinabi lang ni Haro na kung sa tingin ni Kedoin ay kapakipakinabang ito, malaya siyang tanggapin ang kasunduan, dahil hindi pipilitin ni Haro ang sino man na makipagtulungan sa kanya. Kasabay nito, nakatanggap din ng balita ang presidente ng Dragon Bank na tinanggihan ni Kedoin ang alok ng pakikipagsosyo, na labis niyang ikinagulat. Lumalabas na gusto pa rin ni Kedoin na sumugal sa kumpanya ng Trillion Games. Kinabukasan, muling binisita ni Haro at Gako ang kumpanya ng anime at umaasang makumbinsi silang makipagtulungan. Ngunit tulad ng dati, tahasan silang tinanggihan ng manager. Napakatalentado rin ng manager na ito, dahil tinulungan niya ang direktor na itayo ang kumpanya mula sa umpisa. Gayunpaman, hindi pa siya tunay na nakilala doon. Marami na siyang isinumite na sarili niyang mga gawa para sa pag-aproba, ngunit wala ni isa ang tinanggap. Sa sandaling iyon, ang mga gawang iyon ay nanatiling hindi nagalaw, at ang isa sa mga pinakatanyag ay ang kwentong The Girl on the Windy Hill. Nang malaman ito, ipinahayag ni Haro ang kanyang pagnanais na iakma ang kwento sa isang pelikula. Labis itong ikinagulat ng manager, dahil wala pang nagmungkahi na ilabas ang isa sa kanyang mga gawa noon. Kaya ibinigay niya ang kwento kay Haro, kahit na hindi sila nakakuha ng kontrata sa kumpanya ng anime, ngunit nakamit pa rin nila ang isang maliit na tagumpay. Pagkabalik ni Haro, agad siyang nagayos ng isang pangkat upang basahin at rebisahin ang kwento upang mabilis na maipagpatuloy ang pag-aangkop nito sa isang pelikula. Kinabukasan, isang press conference ang ginanap. Inanunsyo ni Haro sa media na makikipagtulungan siya sa kumpanya ng anime upang ilabas ang pelikulang The Maiden on the Windy Hill sa loob ng 6 na buwan. Ikinagulat ito ng lahat, dahil tila imposibleng gumawa ng isang animated na pelikula ng napakabilis. Gayunpaman, ipinakilala ni Haro si Gako sa entablado. Pagkatapos ay ibinigay niya ang susunod na bahagi ng presentasyon kay Gako, ipinakilala ni Gako ang kanyang sarili, at isiniwalat na nakabuo siya ng isang AI, isang software na magbibigay daan sa kanila na lumikha ng magagandang eksena ng mas mabilis kaysa sa karaniwan. Bilang resulta, matutugunan ng Trillion TV ang schedule ng pagpapalabas ng pelikula. May ilang nag-alala na sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Trillion TV, maaaring lumabag ang kumpanya ng anime sa kontrata nito sa Dragon Bank. Pagkatapos ay kailangang magbayad ang komedya ng malaking halaga. Nang marinig ito, agad na humakbang si Haro at idineklara na sasagutin ng Trillion TV ang gastos na iyon. Nagdulot ito ng malaking kaguluhan. Samantala, si Coco Ryu, na nakaupo sa audience, ay nagalit ng maaga ni Haro ang kanyang kapartner at nagwala sa galit. Sa ganitong paraan, matagumpay na naagaw ni Haro ang kontrata mula sa kanyang karibal. Ito ang nakatulong sa Trillion TV na maging eksklusibong distributor ng anime film. Dahil sa kontratang ito, nagtagumpay din ang Trillion TV na kumbansihin ang 4 na pinakamalaking tagagawa ng TV sa Japan na magdagdag ng button para sa kanilang serbisyo sa mga remote control. Dahil dito, nawalan ng gana ang Dragon Bank. Hindi na ito natiis ng chairman ng bangko, kaya nag-ayos siya ng isang pagpupulong kasama ang team ni Haro. Sa pagpupulong, iminungkahi niyang bilhin ang Trillion Games sa halagang 70 bilyong yen. Ngunit agad na tinanggihan ni Haro ang alok. Ikinagalit ito ng chairman ng Dragon Company, nagbanta siya at sinabing itinuturing niya ang kanyang sarili bilang bangko sa larong ito na may malaking reserbang kapital. Kung magpapatuloy ang labanan, ang tagumpay na iyon ay tiyak na mapupunta sa may pinakamaraming pera. Sa makatuwid, ang pinakamagandang opsyon ay ang maging subsidiary sila ng Dragon Bank. Sa hindi inaasahan, si Haro ay tumawa ng malakas at sinabi sa chairman na dapat niyang isaalang-alang muna ang pagiging subsidiary niya, dahil sa kalaunan ay lalamunin din siya ng Trillion Game. Nang marinig ito, nagalit ang Dragon Chairman, dahil wala pang nangahas na magsalita sa kanya sa ganitong paraan. Hindi niya inaasahan na ang koponan ni Haro ay magiging matapang na tanggapin ang kanyang deklarasyon ng digmaan, kahit na sinabi ni Kedoin na may sariling diskarte si Haro. Batay sa kanyang pananaliksik, alam niya na ang cash ang pangunahing paraan ng pagbabayad sa Japan. Ngayon ay maaari na silang lumikha ng isang website na magpapahintulot sa mga customer na gumamit ng mga credit card, na magiging isang napaka-promising na plano. Gayunpaman, una, kailangan nilang makipagsosyo sa mga retail store sa buong bansa, upang ang Trillion Game ay makapagsilbing tagapamagitan sa pagitan ng mga mamimili at nagbebenta.
Sa katunayan, ang pamamaraang ito ay napatunayang epektibo, dahil maraming mga customer ang nagsimulang mag-download at gumamit ng kanilang payment app. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang kita ay nasa normal na antas lamang, na nag-iwan kina Gako at Takahashi ng pagkabalisa. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, wala silang sapat na pondo para mapanatili ang proyekto. Nang sandaling iyon, lumapit si Haro at sinabing mayroon siyang solusyon. Sa Japan, karamihan sa mga tao ay naglalakbay gamit ang tren, at ang paraan ng pagbabayad ay karaniwan sa pamamagitan ng mga swipe card. Ngunit maaari itong maging lubhang magastos para sa mga operator ng tren, dahil mayroon silang karagdagang gastos sa pag-issue ng mga card. Kung ang kanilang kumpanya ay maaaring makipagsosyo sa mga istasyon ng tren ngayon, isama ang mga train card sa online payment app, magiging isang mahalagang punto ito. Makakatipid ito ng pera para sa mga operator ng tren at magbibigay ng malaking kaginhawahan para sa mga customer, dahil hindi na nila kakailanganin magdala ng card kapag naglalakbay. Upang mabilis na maipatupad ito, agad silang pumunta sa opisina ng tren. Hindi inaasahan na muli nilang makikita si Kokuryo. Lumabas na kinilala rin niya ang potensyal ng online payment method na ito. Gayunpaman, matapos marinig ang mga panukala mula kina Haro at Kokuryo, hindi nagpakita ng interes ang operator ng tren. Direktang tinanggihan niya ang parehong alok. Nang araw na iyon, umuwi si Haro, malalim ang iniisip. Sinubukan niyang mag-isip ng paraan upang makuha ang pagkakataong ito sa negosyo. Pagkatapos ay direktang nakipag-ugnayan siya kay Kokuryo upang humiling ng isang pagpupulong, ngunit sa katotohanan, gusto niya itong hikayatin na makipagtulungan. Kung ang parehong kumpanya ay magsasama para sa kasunduang ito, walang alinlangan na makikinabang ang magkabilang panig. Nakakagulat, pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, sumang-ayon si Kokuryo. Nang marinig ni Gako ang balitang ito, siya ay namangha, dahil ang dalawa ay dating nasa palaging tunggalian, at ngayon, handa na silang magtulungan. Kinabukasan, binisita nila muli ang operator ng tren. Dahil sa mga benepisyong maya-alok nila sa isa't isa, imposible para sa kanya na tumanggi. Mabilis na naganap ang pagpupulong ng mga shareholder para sa kumpanya ng tren, at gaya ng inaasahan nila, naaprubahan ang proyekto. Mula sa puntong ito, ang Dragon Bank at ang Trillion Games Company ay nasa iisang harapan. Gayunpaman, mabilis na nakarating ang balitang ito sa pandinig ng presidente ng Dragon Bank. Hindi niya matanggap ang mga ginawa ng kanyang anak na babae. Di nagtagal, matapos matanggap ng Trillion Yen Gaming Company ang impormasyon, nagpa siya ang operator ng tren na wakasan ang kanilang kontrata at makipagtulungan na lamang sa Dragon Bank. Ikinagulat ito ng lahat, at bukod pa rito, iniulat ng buong sistema ng kumpanya na tumigil na sa paggana ang mga server. Agad na nag-imbestiga si Gako at nagulat nang matuklasan na nasira ang security system. Ninakaw ang lahat ng impormasyon ng kumpanya, ngunit wala siyang makitang bakas ng nanghihimasok. Opisyal nang nasa bingit ng pagbagsak ang kumpanya. Sa sandaling iyon, ipinatawag si Haro upang makipagkita sa presidente ng Dragon Bank. Sinabi niya kay Haro na kung gusto niyang iligtas ang kumpanya, dapat siyang lumuhod at magmakaawa para sa tulong. Kung hindi, tiyak na mabubura ang Trillion Games Company sa mapa. Iniwan nito si Haro na malalim ang iniisip, dahil ayaw niyang masayang ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang mga kaibigan. Ayaw din niyang lumuhod sa harap ng kanyang kaaway. Sa sandaling iyon, hindi niya alam kung anong desisyon ang gagawin. Kinabukasan dahil sa paglabas ng impormasyon ng customer, si Takahashi bilang presidente ng kumpanya ay humingi ng tawad sa publiko, at inanunsyo niya na magre-resign siya sa Trillion Games Company. Bago umalis, hinimok niya sina Haro at Gako na iligtas ang kumpanya. Ito ang nagudyok kay Haro na gumawa ng desisyon. Pagkatapos ay sumama siya kina Gako at Kedoin upang makipagkita sa presidente ng Dragon Bank. Lumuhod si Haro at nagmakaawa sa kanya para sa tulong. Inalok niyang ibigay ang 42.5% ng kanyang mga shares, ngunit may isang kondisyon. Kapag sumali siya sa Dragon Bank, kailangan siyang italaga bilang senior manager. Agad na sumang-ayon ang presidente ng Dragon Bank, at mula sa sandaling iyon, naging bahagi na si Haro ng Dragon Bank. Nang makita ito, labis na nadismaya si Gako. Hindi niya inaasahan na pagtataksilan siya ng isang taong pinaka-pinagkakatiwalaan niya. Hindi niya matiis ang pagkabigla, kaya tumalikod at umalis si Gako. Sa sandaling iyon, ibinenta rin ni Kedoin ang 15% ng kanyang mga shares, na kumita ng 10 bilyong yen mula sa paunang puhunan na 30 milyon lamang. Dahil sa pagtaas ng kita ng mahigit 300 beses, maaari na niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa paglalakbay sa buong mundo.
Kinabukasan, si Haro, bilang manager ng Dragon Company, ay direktang nagdala ng isang team sa dating kumpanya upang opisyal na kumpletuhin ang merger, na naging subsidiary ng Dragon Group ang Trillion Games Company. Ikinagalit ito ng lahat, dahil naniniwala silang isang traidor si Haro. Maging si Gako ay naisip din iyon. Nang mawala ang kanyang kumpanya, ayaw na rin niyang magpatuloy. Gumawa siya ng isang sulat ng pagbibitiw, ngunit sa huli ay wala siyang lakas ng loob na bitawan ito kaya't pinunit na lang ito. Nang sandaling iyon, biglang sumulpat si Haro at inabot kay Gako ang isang file. Pagkatapos ay isiniwalat niya ang katotohanan. Ito ay ebidensya ng kriminal na aktibidad na kanyang nakalap sa loob ng Dragon Bank, hindi ito kailanman naibunyag sa publiko dahil sadyang itinago ito ng presidente ng Dragon Bank. Pumayag si Haro na ibigay ang kanyang mga shares para lamang makalap ang impormasyong ito. Ngayon ay maaari na silang magtulungan upang baligtarin ang sitwasyon. Doon lamang tunay na naunawaan ni Gako ang mga intensyon ni Haro. Kinabukasan, ayon sa kanilang plano, lumabas sina Haro at ang presidente ng Dragon Bank. Sinamantala ni Gako ang pagkakataong magbalat kayo bilang isang janitor at palihim na pumasok sa opisina ng presidente. Nahak niya ang lahat ng kanyang data, na tila walang kapintasan ang kanilang plano. Ngunit kinabukasan sa pulong, ibinunyag sila ng senior leader ng Dragon. Lumabas na may mga nakatagong kamera sa silid. Na-record nito ang buong pagnanakaw ni Gako, kung kailan tila nabigo ang kanilang plano. Ngunit sa oras na iyon, tumayo si Haro upang ibunyag ang katotohanan. Inanunsyo ni Haro na sa pulong na iyon, tatanggalin niya ang Pangulo. Tila hindi ito makatuwiran dahil para mangyari ito, kailangan ni Haro ng kahit man lang 51% ng shares ng Dragon Bank. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang paglalakbay ni Kedoin sa buong mundo ay isang pagkukunwari lamang. Ang tunay na layunin ay ang mangolekta ng shares mula sa mga dayuhang mamumuhunan sa Dragon Bank. Bumalik na si Kedoin na may hawak na 16% ng shares. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng pagmamalaki ang Pangulo ng Dragon dahil kailangan pa ni Haro ng kahit man lang 35% pang shares para mabaliktad ang sitwasyon. Hindi inaasahan, sinabi ni Haro na ang Pangulo mismo ang magbibigay sa kanya ng 29%. Dahil may matibay na ebidensya si Haro sa mga krimen ng Pangulo, ang panghihimasok ni Gako sa computer ay hindi lamang para mangalap ng impormasyon. Ito ay para i-hack ang kamera ng computer para i-record ang pag-uusap, kung saan pinagbantaan ng Pangulo ang mga pinuno na makikibahagi sa mga ilegal na aktibidad. Iniwan nito ang Pangulo ng Dragon sa lubos na kawalan ng pag-asa, dahil lahat ng kanyang mga pagkakamali ay nabunyag. Ngayon, kung hindi niya ibibigay ang 29% ng shares, ibibigay ni Haro ang video sa pulisya. Pagkatapos, ipapakulong niya ang Pangulo. Dahil sa desperasyon, walang nagawa ang Pangulo kundi ang sumunod. Gayunpaman, kahit na ganoon, kailangan pa rin ni Haro ng 6% pang shares. Nagkataon na hawak ni Kokuryo ang mga shares na ito. Upang protektahan ang kanyang ama mula sa pagkakakulong, kusang loob niyang binitawan ang mga shares na iyon. Si Haro na ngayon ay may kabuuang 51% ng shares, na nagpapahintulot sa kanya na tanggalin ang masamang Pangulo. Ngunit ibinigay ni Haro ang lahat ng kontrol kay Gako. Dahil nagkasala rin si Haro ng pagtagas ng impormasyon at pagmamanipula ng mga shares, naging imposible para sa kanya na maging presidente ng kumpanya. Sa kabilang banda, si Gako ay ganap na inosente at kwalipikado na patakbuhin ang kumpanya. Mula ngayon, si Gako na ang hahawak ng lahat ng kapangyarihan. Di nagtagal pagkatapos nito, umalingaw-ngaw sa media ang balita tungkol sa tagumpay ng kumpanya ng Trillion Games, na nagpabago sa sitwasyon upang sakupin ang buong grupo ng Dragon. Tinupad ang kanyang pangako kay Takahashi, matagumpay na napanatili ni Haro at Gako ang kumpanya. Pagkatapos ay ibinalik nila ito sa trabaho, habang si Kokuryo ay itinalaga bilang presidente ng subsidiary na Dragon. Gayunpaman, sa sandaling ito, misteryosong nawala si Haro. Walang sino man ang nakausap niya. Hanggang sa makalipas ang 2 taon, habang bumibili ng inumin si Gako, bigla niyang aksidenteng nalaglag ang isang barya, at mula sa kung saan ay may biglang sumulpot para kunin ito. Ito ay walang iba kundi si Haro, na bumalik na labis na ikinatuwa ni Gako. Bago pa sila makapag-usap, hinatak ni Haro si Gako papasok sa isang supercar at dinala siya diretso sa daungan, kung saan magsisimula ang kanilang susunod na plano. Dito na nagtatapos ang ating pelikula. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.